nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Now, bilang mga anak ng Diyos, dapat pa ba tayong magpatuloy sa buhay kasalanan? Matapos sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, pinatawad tayo, nilinis tayo ng dugo ni Jesus, pinawalang sala tayo, binigyan tayo ng panibagong pagkatao, dapat pa ba tayong magpapatuloy sa buhay kasalanan? Now, sa araw na ito, mga kapatid, tatalakayin po natin ang Romans chapter 6, na kung saan ito din po yung tinanong ni Pablo sa mga believers doon sa Roma. Yung tanong po ni Pablo, dapat ba tayong magpatuloy sa kasalanan upang sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos? Yan pong tanong ni Pablo. Nasa verse ano yan? Nasa verse 1. Kasi sa chapter 5, binanggit din po doon na kung sumasagana yung kasalanan, mas sumasagana po ang biyaya ng Diyos. Kaya nasabi ni Pablo, kung ganun pala, ibig bang sabihin nito magpapatuloy tayo sa pagkakasala para sumagana ang biyaya ng Diyos? So yan pong tanong ni Pablo. Now, Paul's letter to the Romans focuses on how grace and a righteous life work together. Makita po natin yung grasya ng Diyos at the same time yung righteous life, kung paano tayo mamuhay sa kabanalan, sa katuwiran, sa mga bagay na nakakalugod po sa Diyos. Okay? Kung titingnan po natin from chapter 6 verse 1 hanggang chapter 8 verse 39, this section deals with sanctification. Pag-aralan natin noon yung regeneration, no? Na yung isang Kristiyano, na-experience natin yung regeneration, ibig sabihin, tayo ay na-born again into God's family. Because of Christ, naranasan natin yung justification. We are justified by faith. Pinawalang sala po tayo. Okay? Chapter 6 hanggang chapter 8, pinag-usapan naman po dito yung sanctification. Ano po ito? It is the change God makes in our lives as we grow to be more like our Master, the Lord Jesus Christ. Ito yung pagbabagong ginagawa ni Kristo sa buhay mo habang ikaw ay lumalago sa Panginoon. Sanctification. Okay? Kaya nga may tinatawag tayong progressive sanctification kasi ito po ay isang proseso. Okay? May mga nabago sa atin instantly, pero may mga bagay pa na on the process. So sanctification, it is the change God makes in our lives as we grow to be more like our Master, the Lord Jesus Christ. Kung isummarize natin yung Romans 6, 7, and 8, makikita natin yung tatlong bagay dyan. No? Sa Romans chapter 6, in-explain ni Pablo na yung mga believers ay sila po ay free. Pinalaya na sila doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan ang na-discuss ni Apostle Paul sa Romans 6. It explains that believers are free from sin's control. Mapag-aralan natin yan mamaya. Pagdating sa chapter 7 ng Romans, diniscuss ni Paul yung continuing struggle ng believers because of the presence of sin. Okay? Na yung mga Kristiyano, tayong mga believers, mayroon pa tayong struggle. Dahil nga, yung presensya ng kasalanan ay andyan pa rin sa atin. Pagdating sa Romans chapter 8, diniscuss naman ni Pablo how we can have victory over sin. Napakaganda, no? Na pag-aaral ito. Kung paano natin mapagtagumpayan itong kasalanan sa buhay po natin.
Kaya makikita po natin na mayroon pong tensyon sa atin bilang mananampalataya. At mayroon tayong mga choices na gagawin every single day for us to live a life that God wants us to live. 5 bagay po ang gusto kong i-discuss ngayong umaga based on the passage na atin pong binasa kanina. 5 things we could see in this passage. Number 1, nasa verses 1 and 2. Nasa verses 1 and 2. Sabi ni Pablo, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Basahin ko siya sa Tagalog translation. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong matagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Now, the first thing we could see in this passage, the mistake of abusing the grace of God. The mistake of abusing the grace of God. Kaya ito yung tanong ni Pablo, dapat ba tayong magpatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin? Sinagot din ni Pablo yung tanong na yon. Sabi niya, hindi. Hindi maaari. Okay? Sa verse 2 sabi niya, hindi maaari na magpatuloy tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Now listen. Kanina napakaganda yung kanta natin. Kanina, yung last na hymn. Grace is greater than our sin. Grace. Sa Tagalog, biyaya. Kagandahang loob. Okay? Alam niyo yung grace, yung kagandahang loob, binigay yan ng Diyos, pinakita niya ng Diyos sa atin kahit hindi tayo deserve. Okay? Now, ang biyaya ng Diyos, pakinggan niyo po ito mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi dahilan upang magpatuloy tayo sa kasalanan. Sa halip, ito'y dahilan upang tumigil tayo sa pamumuhay kasalanan. Now, anong punto ni Pablo? Pinalaya tayo ng biyaya ng Diyos mula sa kasalanan, hindi upang magpatuloy sa makasalanan at hindi makadiyos na pamumuhay, kundi upang mamuhay tayo ng matuwid at banal sa Kanyang harapan. Yan po ang grasya ng Diyos. Biniyayaan tayo ng Diyos upang mamuhay tayo sa kabanalan, hindi magpatuloy po sa kasalanan. Now, bigyan natin ng illustration. No? May isang bilanggo. Siya po ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil sa kanyang mabibigat po na kasalanan. Now, subalit sa kagandahang loob ng isang makapangyarihang hari, siya po ay pinatawad at pinalaya. Pansinin niyo makasalanang tao na dapat sana habang panahon, habang buhay siya na makukulong. Pero dahil sa kabutihang loob, sa biyaya ng makapangyarihang hari, siya po ay pinatawad, siya po ay pinalaya. Ang biyaya ng hari ay ipinagkaloob sa kanya, kaya't siya ay nakalabas sa bilangguan ng hindi na kailangang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. That is what we call grace. Kaya lang ito po yung nangyari. Sa halip na magpasalamat at mamuhay ng matuwid, ano pong ginawa? Siya po ay bumalik sa kanyang dating pamumuhay. Gumawa siya ng krimen at muli siyang lumabag sa batas.
sa kabila ng kalayaan at biyayang ipinagkaloob sa kanya, mas pinili po niyang magpatuloy sa kasalanan. Now, anong point natin dyan, mga kapatid? You know what? Minsan ganyan din po ang ginagawa natin ng mga Kristiyano. Pagkatapos nating iligtas ng Diyos sa impyerno, pagkatapos tayong pinatawad ng Diyos, lahat ng kasalanan natin ay pinatawad ng Diyos. Pagkatapos niya tayong pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan, pagkatapos niya tayo pinawalang sala, saka naman tayo umaabuso sa biyaya at grasya ng Diyos. Minsan naririnig natin, hingan ko lang ito ng tawad, patatawarin na ako ng Diyos. And that is one example na inaabuso po natin yung kagandahang loob ng Diyos. Totoo na tayong mga sumampalataya sa Panginoong Yesus, hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Tama? At yung kasalanang ating ginagawa at magagawa pa, lahat ng yon ay kasama sa pagpapatawad ng Diyos. So may assurance po tayo sa kapatawaran ng Diyos. Dahil lang po yan sa biyaya ng Diyos sa atin. Pero hindi po nangangahulugan na tayo po ay aabuso sa grasya ng Diyos. Minsan, tayo po ay nagpapatuloy sa mga bagay na alam nating hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya sa atin mga sumampalataya, andyan sa atin yung pagtalikod. No? Ito yung mga kasalanan na dapat kong talikuran kasi itong mga kasalanan na to, sila ang dahilan kung bakit naipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. So kung aabusuhin natin yung grasya ng Panginoon, para na lang na gusto nating bumalik doon sa bilangguan ng kasalanan na minsan pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, hindi maaari na magpatuloy tayo sa sa pamumuhay kasalanan kasi una sa lahat, yung kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Now listen. Ang biyaya ng Diyos ay hindi isang lisensya para tayo ay magpatuloy sa pagkakasala. Kundi ito ay isang paanyaya sa atin na mamuhay ng banal at nakakalugod sa kanyang harapan. Okay? Yun yung grasya ng Diyos. So wag po sana nating abusuhin ang grasya o biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay pa rin doon sa kasalanan na dati na natin hiningan ng tawad. Na dati na natin iniwan. Kaya ito yung una na nakita po natin dito, the mistake of abusing the grace of God. And sometimes guilty tayo, na mga Kristiyano. Kasi minsan sa buhay natin, alam nating mali, pero minsan ginagawa pa rin natin. Alam nating hindi nakakalugod, pero binabalik-balikan pa rin natin. So isang halimbawa yon na inaabuso po natin ang grasya ng Diyos. Na hindi na dapat sana magpapatuloy tayo sa ganong klaseng pamumuhay. Dahil tayo po ay binago na ng Panginoon. No? Pangalawa, na makita natin, look at verses 3 and 4. Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should what? Walk in newness of life. Okay? Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesus Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Sabi sa translation. Verse 4,
Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Number 2, na bagay po na ating pag-aralan, the meaning of being dead to sin. The meaning of being dead to sin. Ano bang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya itong mga talatang ito? No? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Nung tayo po ay nabautismuhan, no, lalo na sa mga kapatiran na sumunod na sa Panginoon through water baptism, ipinakikita po nito na tayo ay namatay na, okay, sa kasalanan, at tayo ngayon ay binuhay upang mamuhay sa panibago para kay Kristo. Kaya nga, ang mode of baptism na ginagawa po natin is immersion. No? Hindi natin pinapractice yung sprinkling. Ang tawag doon, wisik-wisik din, sprinkling or pouring. No? Kaya ang term dyan sa pouring, binyag. Kasi binyag na talaga yon, no? Pouring. Baptism, hindi siya tawag binyag eh. No? Bautismo, na ang ibig sabihin, ilubog ka talaga. To immerse. At yun yung mode of baptism na pinapractice natin, yung immersion. Kasi ito ay nagsisimbolo ng kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. No? Kaya isang tao na ibabautismuhan, ilulubog siya sa tubig, tapos iaahon din siya. No? It speaks of His death, burial, and resurrection with Christ. Yung dati mong pagkatao ay inilibing mo na dun. At nung ikaw ay iahon, ikaw ngayon ay handa ng mamuhay sa panibagong klaseng buhay kay Kristo. So nung tayo po ay binautismuhan, ito po ay nagpapakita na tayo po ay namatay na doon sa dati nating pagkatao. Kaya inilibing na natin yon kasama ni Kristo. Okay? Ang pagiging Kristiyano, ito tandaan po natin. Siguro para sa iba, yung pagiging Kristiyano, kailangan maging religyoso ka, kailangan palagi ka sa church. Yun lang ang pag-intindi sa pagiging Kristiyano. Now, higit pa doon ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugang pagtalikod sa ating dating makasalanang pamumuhay at pagsisimula ng panibagong buhay kay Kristo. Yan po ang Kristiyanong pamumuhay. Hindi natin pwedeng sabihin na yung ating na tayo namumuhay sa Kristiyanong pamumuhay kung may mga bagay na hindi pa natin tinatalikuran. Ang Kristiyanong pamumuhay, kasama na po doon yung pagtalikod natin sa dati nating pamumuhay sa kasalanan at pamumuhay ng panibago kay Kristo. No? Kasi you are following the Lord Jesus Christ. Kung ano ang buhay ni Kristo. No? Kagaya po, halimbawa, try to imagine. Tayo po ay naglalakad or naglalakad ka sa isang kalsadang putikan. At yung damit mo, dahil putikan yung nilalakaran mo, yung damit mo ngayon ay narurumihan. Madumi, may maputik. Dumating ka sa punto na kailangan mong paliguan. Kailangan mong hugasan. Kailangan mong palitan yung dati mong damit na marumi. Tapos binigyan ka ng panibagong damit para yan ang susuotin mo. Now, anong point natin? Ganoon po ang spiritual life natin. Noon, tayo po ay lumalakad sa isang maruming pamumuhay. Nung natagpuan natin ang Panginoong Hesus, hinugasan tayo. Nilinis tayo. Okay? At may mga bagay tayong hubarin. Kailangan natin hubarin yung dati nating pagkatao. At kailangan natin suotin yung bagong pagkatao.
Kasi yung bagong pagkatao, yun yung mag-synchronize sa pamumuhay Kristiyano. Kaya yung iba minsan nalilito. Kristiyano ba yun? Bakit hindi nagtugma yung kanyang pamumuhay sa kanyang claim na Kristiyano? Kasi dapat yung pagiging Kristiyano natin, mag-synchronize ngayon sa pamumuhay natin na panibago kay Kristo. Amen? Hindi pwede na magkasulamat. Iba yung sinasabi natin, iba naman yung pinapamumuhay natin. So kung sinasabi natin tayo po'y Kristiyano, tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po'y binago na ng Panginoon, dapat mag-synchronize po ang ating pamumuhay. Okay? Kailangan nating hubarin yung dating pagkatao. Yung dating pagkatao na yun yung magdadala sa atin sa kasalanan. No, minsan katulad tayo ng yung baboy. No, baboy, paliguan mo maya-maya. No, malinis ka na, pinaliguan ka na maya-maya, pupunta ulit yan sa... Yung aso din minsan gano'n, no? Paliguan mong aso, pag hindi yan nakatali, maya-maya andyan siya. Gugulong-gulong yan sa ano? Sa lupa. Ay, marurumihan ulit. You know what? Sometimes gano'n tayong mga Kristiyano. Malinis na tayo, pero bumabalik tayo kung saan sa mga bagay na nagpaparumi ulit sa atin. So pagiging Kristiyano ay nangangahulugang hindi lamang pagtalikod sa dati nating makasalanang pamumuhay, kundi ito din ay pamumuhay ng isang panibagong buhay na sumusunod sa mga katuruan at halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganitong paraan, makikita natin na ang pagbautismo, mga minamahal, ay hindi lamang pala isang ritual, kundi isang malalim na pagbabago sa ating buhay na nagpapakita ng ating pagtalikod sa lumang pamumuhay at ito ngayon ay pagsisimula ng bagong buhay sa ating Panginoon. No? Kaya look at verse Verse 4 ba yan? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Newness of life. Panibagong buhay po. No? The meaning of being dead to sin. Kasi tayo, since patay na tayo sa kasalanan, yung kasalanan ay wala ng control dapat sa atin. So it's time for us to live a life that is pleasing to the Lord. No? Kaya yung tayo, sana tayo pong nabautismuhan na, mag-reflect po tayo doon. No? When was the last time na yung kailan ba yon? Yung last na natin, nag-baptismal service tayo. Sino ba ang last na binautismuhan? Si Jazz, sino pa? Si Jordan? Ay, kasabay kaya? Tapos sino pa? Si Denise. Si Ma'am Philin. Okay. O, kayo na lang i-illustrate ko. Kasi kayo yung last. Okay? Si Mikay. At hindi lang sa inyo, sa atin din na mga nauna, naalala mo pa ba yung commitment niyo na yun? Kasi hindi pwede na nabautismuhan ka na, tapos yung way of life mo pa rin ay parang worldly pa rin. Okay? Hindi pwede na ikaw ay nabautismuhan na, tapos umaayon ka pa rin sa pamumuhay ng sanlibutan. Saan doon yung newness of life? May dapat tayong talikuran. Okay? Lalo na if you are serious sa pagsunod sa Panginoon, may dapat kang bitawan sa mundo. Okay? Sa social media, ang bilis lang mag-trending. Okay sana kung yung pag-trending mo doon
ay nag-trending ka kasi pinalaganap mo ang Ebanghelyo ni Kristo. No? Pero kung nag-trending tayo doon sa social media, dahil nasusunod natin yung mga ginagawa din ng mga di mananampalataya, alam niyo, hindi lahat ng nakapapanood yun natutuwa. Lalo na kung yung nakakapanood ng Kristiyano din, kagaya mo, mapapahiya siya. No? Napapahiya si Kristo sa ginagawa natin. Why? Nasaan doon yung newness of life? Ay, dapat bago na yung aking lakad. Ay, dapat bago na yung aking lifestyle. Kasi yung dati ko palang ako, nilibing ko na nung ako po ay sumunod kay Kristo. Yung dati nating pag-uugali, na huwag na nating hukayin pa. Dapat tuloy-tuloy na yan. No? Mahirap magbago kung hindi mo bibitawan yung dating mong pagkatao. Pero kung hayaan mo yung dati mong pagkatao ay ilibing kasama ni Kristo at kung ikaw ay muling iahon doon sa tubig, it speaks of your newness of life. No? So yun yung ating tandaan, mga kapatid. So tayo na nabautismuhan, wag na nating balikan yung mga bagay na dati nating iniwan. Wag na nating balikan yung buhay na dati na nating sinuko sa Panginoon. Di ba, nung lumapit tayo sa Panginoon, nagsisisi na tayo eh. Huwag patawarin niyo ako. Baka yung iba umiiyak pa na tinatanggap si Jesus Christ. Tapos nung after na niligtas ka na ng Panginoon, babalikan natin yung mga bagay na dati na nating hininga ng tawad. Babalikan natin yung mga bagay na yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay naipako sa krus. Tapos sasabihin na lang natin, Lord, sorry. Tao lang din ako. Hindi naman tayo manok, totoo na naman. Tao tayo. Pero ang tanong dito, bakit minsan binubuhay pa natin yung kapangyarihan ng kasalanan? Nasabi dito, patay na tayo doon sa kasalanan. Mamaya, pakinggan natin ito. Kung anong gagawin natin para hindi ito mangibabaw sa atin. No? The meaning of being dead to sin. Okay? Yung pangatlo po, look at verses 5 to 7. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Verse 7, for he that is dead is freed from sin. Okay? Napakaganda. Kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa cross kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Number 3, the power of being connected to Christ. The power of being connected to Christ. Ang pagiging kaisa natin kay Kristo, mga kapatid, in His death and resurrection, ay nangangahulugan hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. Yung pagiging connected natin kay Christ, nangangahulugan nun na hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. Tayo po ay patay na doon sa kasalanan. Okay? Nagets nyo ba yung ibig kong sabihin? Noon, nung wala pa tayo, hindi pa tayo konektado kay Kristo, alipin tayo ng kasalanan. Nung konektado ka na kay Kristo, pinatay ni Kristo yung control, yung power
ng kasalanan sa atin. Okay? Ang pagiging kaisa natin kay Kristo sa kanyang kamatayan ay nangangahulugang hindi tayo or hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. Ibig sabihin, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan na umalipin at magkontrol muli sa atin. Amen? Pwede na natin pala ito matanggihan. Pwede na pala natin ito ma-overcome. Kasi yung kasalanan, wala na siyang kapangyarihan ngayon na alipinin tayo at kontrolin. Kasi tinapos na ni Kristo yung kapangyarihan ng kasalanan. So yan yung katotohanan, mga kapatid. Ang ating relasyon kay Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang anumang klaseng kasalanan. Amen? Dapat konektado tayo kay Kristo. No, halimbawa, yung mga gadgets natin or mga appliances na kailangan na isaksak sa saksakan. Pag isaksak mo siya sa saksakan, magkakaroon sila ng power, no? Upang sa ganon, magawa kung ano ang layunin. Halimbawa, itong electric fan na to, pag hindi yan nakasaksak, walang kuryente, hindi niya magagawa yung role niya, yung function niya. So, kailangan nakasaksak sa doon para magawa niya yung kanyang trabaho. Okay? You know what? Kailangan tayo ay nakakonect palagi kay Kristo. Kasi si Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas, ng biyaya, upang mapagtagumpayan natin anumang klaseng tukso o anumang klaseng kasalanan na hinaharap natin sa araw-araw. So, tayo mga Kristiyano, kung disconnected ka kay Kristo, no? Ibig sabihin, malayo ka sa Panginoon. No? Yes, may relationship ka, pero malayo ka sa Kanya, may tendency po tayo ay mahulog muli sa mga bagay na nakakasala tayo. Okay? Kaya kung connected ka palagi sa Panginoong Hesus, gagabayan ka niya, tutulungan ka niya how to overcome sin and how to live a life that is pleasing to Him. Kaya nga ang encouragement ko palagi sa atin, kung ikaw ay anak ng Diyos, kailangan huwag mong i-take for granted ang personal quiet time mo sa Panginoon. Read God's Word. Meditate His Word. Pray always. Bakit? Yun yung paraan para ikaw ay connected palagi sa Diyos. Napansin nyo kung kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mahina tayo. Kunting tukso lang, bibigay na tayo. Okay? Na yung kasalanan na yun, yung tukso na yun, pwede naman pala sana natin ma-overcome yun kung connected tayo sa Panginoon. The power of being connected to Christ. Pwede nating mapagtagumpayan yung kasalanan. Amen? Pwede pala natin mapagtagumpayan yung tukso. Yung importante, connected lang tayo kay Kristo. Now, the power of being connected to Christ. Number 4, verses 8 to 14. Basahin ko siya sa Tagalog na lang. 8 to 14. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. 11. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Verse 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Now, may gagawin tayo dyan
huwag ninyong pahariin. Verse 13, huwag na ninyong gamitin ang alimang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Number 4, the call to commit to righteous living. May panawagan po ang Diyos. May panawagan para sa atin na mamuhay ng matuwid para sa Diyos. So dahil tayo po ay nasa kay Kristo, mga minamahal, dapat lang natin gamitin ang ating buhay upang gawin ang tama't mabuti sa harapan ng Diyos. Mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Yun yung inaasahan ng Diyos sa atin. Anong punto ni Pablo? Tinatawag tayo upang mamuhay para sa Diyos. Okay? Para sa Diyos. Hindi para sa sarili natin, lalo na hindi para sa dyablo. Tinatawag po tayo para mamuhay para sa Diyos. Kasama na doon yung pag-iwas. Iwasan ang kasalanan at piliin ang mga bagay na nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Halimbawa, may isa pong hardinero. Yung hardinero na yon, ang gusto niyang mangyari sa kanyang mga inaalagaang halaman ay lumago. So, anong gagawin niya? Gagawin niya lahat, araw-araw, didiligan niya. No? Kung ano yung gagawin niya para lumago yung mga halaman niya. May mga bagay na humahad lang sa paglago, tinatanggal niya. No, sa ating Kristiyano pamumuhay, parang ganyan po. Ang nais po ng Diyos na lumago po tayo. At may mga bagay na kailangan niyang alisin or kailangan nating alisin sa buhay natin dahil minsan yung mga bagay na yan, yun ang hadlang sa paglago mo at paglago ko sa Panginoon. Ano yung mga bagay na yun? Baka may mga dati pa tayong attitude na hindi pa natatanggal. Nang nais ng Diyos, tanggalin yan para walang hadlang yung ating paglago sa Panginoon. Baka mayroon pa tayong mga habits na hindi pa natin tuluyang na-overcome. Yan ang mga bagay na gusto ng Diyos tanggalin sa buhay natin upang dire-diretso yung ating paglago sa Panginoon. Okay? So mayroon pong pag-iwas na gagawin. Bilang Kristiyano, kahit tayo po ay napagtagumpayan na po ni Kristo yung kasalanan, pero may role po tayo. Ang counterpart po, kailangan nating umiwas. Tanggalin ang mga bagay na nagiging sagabal sa ating relasyon sa Diyos. Tulad ng mga bagay na alam natin hindi nakakalugod sa Diyos. No? Masamang kaugalian, maling pag-uugali, maling habits na kailangan baguhin. Pag-iwas. Kung alam natin yung bagay na yon ay pwedeng magdala sa atin or mag-trigger doon sa kasalanan, kailangan nating umiwas. No? Ay itong sitwasyon na to nagtitrigger ng aking emosyon. Itong sitwasyon na to nagtitrigger na hindi ko makontrol yung aking galit. Itong sitwasyon na to nagtitrigger na hindi ko makontrol yung aking mga sinasabi. So may mga bagay na dapat nating iwasan, may mga bagay na dapat nating bantayan sa sarili po natin. Ito pang mga dating pag-uugali na to, mga dati ko ng mga makikita sa dating kong pagkatao, sumisingit pa ba hanggang ngayon? Or nasa proseso pa rin tayo na kung saan kailangan lang natin isuko yon. Kasi hindi siya natatanggal kasi ayaw nating bitawan. No?
Pag-iwas sa kasalanan, pagtahak sa tamang landas, ibig sabihin, gumawa ng desisyon na nakakaakit sa Diyos. Ibig sabihin, nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. No? Kagaya po, pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakita ng pagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, no? Pagiging tapat sa ating tungkulin bilang tagasunod ni Kristo. So sa ganitong paraan, magiging tulad tayo ng isang halaman na lumalago. Kasi inahayaan natin ang Diyos na kumilo sa buhay natin, babaguhin tayo hanggang marating po natin yung expectation ng Diyos sa atin. No, may kanta tayo sa mga bata, no? He's still working on me. Si God po hindi pa tapos. Sa akin personally, hindi pa siya tapos. He's still working on me. May mga bagay pa sa sarili ko na kailangan matanggal. May mga bagay pa sa sarili ko na kailangan maisuko ko pa sa Panginoon. Sa ating mga Kristiyano, no? Sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, ano yung mga bagay na kailangan na nating bitawan? No? Na yung mga bagay na yan, yun pala ang hadlang sa paglago natin sa Panginoon. No? The call to commit to righteous living. May panawagan po na tayo ay dapat mamuhay ng matuwid para sa Panginoon. Verses 15 to 23, yung panglima po. Sabi sa verse 15, ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi. Sabi dito, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral at itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katuwiran. Verse 19. Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Nung unay nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon na may magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. No? Noong alipin pa kayo ng kasalanan, verse 20, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiyanan ninyo ngayon? Ang dulot ng mga yon ay kamatayan. 22. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Verse 15 to 23, the choice between sin and righteousness. Mayroon tayong pagpipili na gagawin. Magpapatuloy ba ako sa buhay kasalanan o kailangan ko nang umpisahan ang buhay sa kabanalan? Yun yung pagtawag sa atin ng Diyos, mamuhay sa kabanalan. Kailangan nating magpasya, susundin ba natin ang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan o ang katuwiran na magdudulot ng buhay? Yan ang sabi ni Pablo. Ang punto niya, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang piliin ang katuwiran na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Biyaya pa rin ng Diyos. Okay? Paano ba tayo naligtas? Paano ba natin natanggap yung eternal life na yon? It is by the grace of God. Biyaya lang ng Diyos na natanggap natin ang buhay na walang hanggan.
Okay? At biyaya lang din ng Diyos ang tutulong sa atin kung paano tayo mamuhay sa kabanalan at sa katuwiran. No? Ang Diyos na nagbibigay ng biyaya at gabay upang makatulong sa atin sa paggawa ng tamang desisyon, siya din po ang tutulong sa atin kung paano natin mapagtagumpayan yung mga kasalanan sa buhay po natin. No? Ibig sabihin, pwede pala sa isang Kristiyano mamuhay na mayroon pong katagumpayan sa kasalanan. Amen? Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at gabay upang makatulong sa atin sa paggawa ng tamang desisyon. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong piliin ang landas ng katuwiran na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, sa halip na ang landas ng kasalanan na maghahatid sa kamatayan o kapahamakan. Tayo pong mga Kristiyano, totoo, hindi na po tayo mapapahamak sa impyerno. Pero kung tayo po'y magpapatuloy pa rin sa buhay kasalanan, yan din po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Hindi yung impyerno, kundi yan ang din ang magdadala sa atin sa kamatayan. I-allow ng Panginoon na sa halip ma-enjoy mo pa sana yung buhay dito sa mundo, pero dahil sa kasalanan na yon, i-allow ng Panginoon, magpahinga ka na. Yan yung sinasabi kanina ni Ma'am Pen na consequence. Everything is permissible, sabi ng Bible, but not everything produces good results. No, halimbawa, kung ang tao, example lang, may isang drug addict na kilalang Panginoon. Pinatawad na siya ay ligtas na. So sa halip na magpatuloy siya sa panibagong buhay, bumalik ulit, naging addict ulit. So anong mangyayari? I-allow ng Panginoon na yung kanyang ginagawang kasalanan, yun ang magdadala sa kanya sa kamatayan. Nagpatuloy, naging addict pa rin. Ngayon, na-encounter niya yung alagad ng batas. Okay? Na to the point na nagdala sa kanya sa kamatayan. Now, what's my point? That's part of the consequence. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng biyaya upang mamuhay sa kabanalan. Pero kung aabusuhin natin ang grasya ng Diyos at patuloy natin sa pamumuhay kasalanan, God will allow us to suffer the consequence. I-allow ng Panginoon na anihin natin ang bunga ng ating ginagawang kasalanan. Okay? So ano pong application natin ito, and I will closing this. Una, dapat mayroon tayong tinatawag na self-examination. Bilang isang Kristiyano, dapat mayroon tayong self-examination. Tanungin po natin ang ating mga sarili ngayong umaga. May mga pagkakataon pa ba sa ating buhay na inaabuso natin ang grasya ng Diyos? Tanong natin yan sa sarili natin, mayroon pa ba? May mga bagay pa ba na ina-abuse ko ang grace ni Lord? May mga bagay pa ba na ginagawa ko yung mga bagay na alam kong hindi tama, alam kong hindi nakakalugod sa Diyos, pero ginagawa ko pa rin? Yun pala'y pag-abuso sa biyaya ng Diyos. Na kung may mga bagay pa na sa buhay natin na ina-abuse natin yung grasya ng Diyos, I hope this morning, yun na yung mag-remind sa atin, mag-review sa atin, na sana wag na nating abusuhin yung grasya ng Panginoon. No? Dapat mayroon tayong commitment to righteousness. Anong ibig sabihin nito? Magsimula tayo ng isang bagong pamumuhay na alinsunod sa kalooban ng Diyos.
Yung biyaya ng Diyos, yun yung tutulong sa atin kung paano tayo mamuhay ng panibago. Hayaan lang natin si Lord. Maki-cooperate po tayo sa Diyos. Dapat mayroon tayong commitment to live a righteous life bilang isang anak ng Diyos. Handa ka bang talikuran ang mga gawain na hindi nakakalugod sa Diyos? That is commitment. Handa akong sumunod sa Panginoon, handa akong mamuhay sa kabanalan, so kailangan kong maging tapat sa commitment na ito. Commitment to righteousness. Ano pa? Nakakatulong din sa atin, ito yung tinatawag nating accountability. Ano ito? Makipag-ugnayan ka sa isang kapwa mananampalataya na maaaring makatulong sa iyong spiritual na paglalakbay. Dito papasok yung discipleship. Okay? Maghanap ka ng kasama sa pananalangin o maghanap ka ng kapatiran na pwedeng mag-pray sa iyo. Mas maganda rin na mayroon kang term natin yan, inner circle. May discipler ka, may nagme-mentor sa iyo, malaking bagay po yan. Kasi yung mga nagsumusubaybay sa iyo, minsan siya yung nagre-remind. Siya yung nagre-remind. Kapatid, parang hindi na yata tama yung ginagawa mo. Okay? May accountability. No? And we should also reflect the grace of God. No? Kung ano ang grasya ng Diyos, dapat wag natin itong abusuhin. We should live as an example, lalo na sa mga taong nakatingin po sa atin. Mga unbeliever na wala pa sa Panginoon, ano kayang tingin nila sa atin? Tayo ba yung mga Kristiyanong umaabuso? O tayo mga Kristiyanong binago ng ating Panginoon? Okay? So, I hope and pray na wala na tayong time. Shall we continue in sin that grace may abound? Yung sagot ni Paul, God forbid. Hindi maaari. Hindi dapat. Tayo mga Kristiyano, dapat tayong mamuhay sa kabanalan. Dapat tayong mamuhay sa biyaya ng Diyos. Buhay na mayroong katagumpayan sa kasalanan. Okay? So may the Lord bless His word. Let us pray. Father, salamat sa katotohanan na kami na sumampalataya sa iyo, Panginoong Yesus, natanggap namin ang kaligtasan. Nagkaroon kami ng kasiguruhan sa aming kaligtasan. Nagkaroon kami ng kapatawaran dahil nilinis mo na kami sa aming mga kasalanan. Mayroon kaming katagumpayan dahil kay Kristo at sa kanyang biyaya, Panginoon. Lord, tulungan din po kami na mamuhay ayon sa klaseng buhay na nais mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin.